Alright, mga kaplastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At isang viral na naman ng aking tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga kaplastic ay ang tungkol dito sa isang poverty porn na naman na vlogger mga kaplastic. At talagang hindi mo maintindihan kung maaasar ka o maiinis ka o something na talagang nakaka-frustrate kasi ipinakita dito na kung papaano pinipilit niya na tumulong sa taong hindi tumatanggap ng tulong. Dahil sa isang bagay ay ang ginagawa nilang content, ang kanilang mga drama sa isang taong hindi binibigyan ng respeto o kahit malang permiso na pwede siyang gawan ng content habang nagbibigay siya ng kaperampot na pagkain. Hindi po bobo yung taong ito, mga kaplastik. So panoorin natin kung bakit ako inaasar dito sa mga ganitong klaseng vlogger mga kaplastik. Panoorin natin ha. Eto. Hi, Mike. I have something for you. Hi, Audrey. How are you? Tinanggap naman niya. Pero hindi na niya tinanggap yung pagkain pa. You don't want to eat? Okay. How are you here? What do you want? Are you sure you're okay here? Because I bring you last time in the house that you're okay there, but you go here. How you eat? Lumayas. Ha? Ala, ayaw niya. No, this is only yours, food. Just accept. This is you for you, okay? This is blessing. Ayaw niya? Are you sure you don't want any help? Are you contented on this situation right now? You're not worried to your dog? Okay, I just want to give. Parang pinapakonsensya niya yung taong ito. Ito ay nagngangalang si Mike, mga kaplastik. Isa siyang taga UK. Kasi ito, pinipilit ng itong vlogger na ito na bigyan pa ng maraming mga pagkain, tulong galing sa kanilang content. O, galing sa kanila mismo. Pero ayaw na ni Mike, ni Kuya Mike, mga kaplastik. Pinipilit pa rin niya. So parang pinapakonsensya pa siya na hindi ka ba naawa sa aso mo? Walang kakainin? Okay lang ba sa'yo yan? Hindi naman nila pinag-oobligay ang mga yan, mga vlogger na yan, mga kaplastik. Yan ang tatandaan ninyo. May mga tao pa rin na ginagamitan ng utak na alam nila na kinokontent sila para lang sa kasikatan. Isipin mo, magbibigay ka lang ng mga grocery worth 2,000, 3,000. Pero ikaw ay papaldo ka naman dahil lang sa ginawa mo. Diba? Gagawin mong tanga ang taong bayan. Gagabitin mo yung emosyon ng mga tao na nagdadadrama ka, pinapaawa mo, nagmumukha siyang kaawa-awang nila lang sa content mo dahil walang-wala itong taga-UK na ating naninirahan ngayon dito sa bansa natin dahil biktima lang din yata to ng mga oportunistang kababaihan na naghahanap ng mga apam, nagagatasan nila. Marami ng ganyan mga kaplastik na mga apam
O yung mga foreigner na kagaya ni Sir Mike na nabibiktima ng mga budol na mga babaeng patterstrap na nakausap lang sa Omenggel. Ako, hindi naman masama ang tumulong pero wag namang gawan ng content. Kasi nakikita ni Sir Mike, ni Kuya Mike na binibidyoan siya habang binibigyan mo siya ng tulong. Some food for your dog. Are you sure? Are you want to go back in UK or you just stay here? Maybe I can help you, Mike. Okay. I don't need any help. Ayaw niya talaga. Palagay ko, ayaw na niyang bumalik sa UK. Maaring dalawa ang speculations niyan. Baka wala na siyang pamilya doon or ayaw niyang umuwi na may kahihiyan. Dahil nabudol siya ng isang Pilipina na ginatas-gatasan siya na ine-expect niya na makakakuha siya ng forever dito sa Pilipinas. Pero inabando na siya. Siya yung parang yun ng speculations ko. Possibly na maaaring yan yung kanyang dahilan kung bakit. Tsaka hindi siya nagkikwento eh. Ayaw niya mag-open up. Kasi baka mamaya makarating pa sa UK itong mga video na to. Itong video na ginawa ng vlogger na oportunista. Pinagsabihan na nga na wag na magbigay. Makulit pa rin. Tigas ng ulo. Maybe I can help you, Mike. Okay. I don't need any help. Ayaw niya talaga. Just give for your dog only a treat. Pinagduduldulan pa. Ayaw. Tigas ng ulo. Okay. Ayaw. Okay, take care, sir. So, Parang siya, parang galit siya. sa mga nagsasabi pinabayaan ko si Tatay Mike, hindi ko siya pinabayaan. Siya mismo ang umalis sa shelter niya. Tinapon yung foods. May burger pa yun. May burger yun sa shelter niya. Oy, sayang. Tamo, pinapakita lang niya na ayaw niya ng tulong ng mga taong oportunista. Kasi alam niya na utaragis tong taong to pinipilit niya na ibigay yung tulong. Kahit alam ko sa sarili ko na kinokontent mo lang ako. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mong video? Yung pinapamukha niya, tinapon niya yung mga tulong mo. Dahil isipin mo, kung tatanggapin niya yan, parang napakababaw ng buhay niya. Ang value na lang niya, more or less 1,000. Kapalit naman yan ng pagiging paldo mo sa mga views mo sa Facebook. Na more or less baka kumita ka pa ng mga 6 digit dyan. 6 digit na presyo. Kapalit lang ng kaperasong tulong. At nasabi nga niya na lumayas daw itong si Kuya Mike sa tinitirhang bahay. Ewan ko kung saan siya nakatira. Kung sa poder man ng vlogger na ito, ewan ko. Siguro baka ayaw lang talaga niya. Kasi may mga ganyan talagang banyaga na ayaw niya magkaroon ng utang na loob sa ibang tao. Kasi alam nila in the end of the day, baka ito yung isumbat nila. Diba ganyan naman talaga mga ugali ng mga Pilipino? Tutulong na lang tas bandang uli parang hawak na nila yung kaluluwa mo. Kung makasumbat. Diba? Para bagang binigyan lang kita ng kaperasong burger. Parang may karapatan ka nang gawin mo kung alipin o hawak mo na ang aking kaluluwa kung makaasta ka.
Kaya pinapamukha ng isang pulubing UK na si Kuya Mike na ayaw niyang humingi ng tulong kahit kanino. Kaya naman niya ang sarili niya. Nakita mo naman kung gaano kalusog ang kanyang alagang aso. So ibig sabihin hindi lang napapabayaan ang kanyang sarili o hindi napapabayaan ang kanyang aso na maging malnourished, kahit siya kaya niya sarili niya. Kasi hindi naman po pagkain ng pinag-uusapan dito eh. Yung kanyang respeto bilang isang tao. Yung pagiging nilalang niya. Let's say reputasyon. Na hindi naman niya kailangan ng tulong ng ibang tao, bakit kailangan mo siyang tulungan? At gagawa mo pa ng content. Samantalang marami pang mas malala sa kanya na wala na talaga makain pero di niya tinutulungan. Kasi nga, etong tinutulungan niya, banyaga. Siyempre, pakitang tao para isipin nga naman ng mga banyaga, napaka-kindness naman ng mga Pilipino. Pero hindi yun yung kanyang naging reaksyon. Sa halip ay tinapon niya yung pagkain na itinulong sa kanya. Nang hinayang ka sa burger, di pinulot mo. Kinain mo na lang. Parang lumalabas para siyang patay gutom eh. Ewan ko ba bakit may mga poverty porn vlogger pa. Hanggang ngayon ganun pa rin ang content ni Ivana Alawi, mga kaplastik eh. Marami pa rin mga tanga na naniniwala dun sa vlogger na yun dahil nakakatulong. Pero wag ka. Magugulat ka na lang magiging konsehal yan ng isang lugar nila. Lahat naman ng mga tumutulong meron niyang kapalit, mga kaplastik. From vlogger to artista, tapos mag-upgrade magiging politika na. Parang hindi na tayo nagsawa, no? Pinapakitaan lang ng konting paandar sa social media. Tapos kayo namang mga tanga na naniniwala na matulungin tong taon to. Pero di nyo alam, may motibo yan kung bakit tumutulong yan sa ibang tao. May kapalit yan. Hindi naman sila gagawa ng mga ganyang bagay kung walang kapalit. Nagets nyo kung bakit maraming mga poverty porn vlogger? Kalaunan nagiging isang opisyal ng gobyerno. Nag-upgrade. Tapos mabali-balita mo isa sila sa mga nakikinabang ng mga tax ng taong bayan. Paulit-ulit lang. Paikot-ikot lang ang senaryo ng buhay ng tao. Maniniwala sa mga pabida na vlogger. Pag tumakbo sa politika at nanalo, ayun, mababalitaan mo. Kasama siya sa mga listahan ng mga nagnanakaw ng kaban ng bayan. Paulit-ulit lang. Hindi na ba tayo nadadala, mga kaplastik? Nagpapadala kayo sa mga paandar na mga vlogger na ito? Kahit sino kaya naman tumulong. Bakit yung iba tumutulong ng walang kamera pero hindi nabibigyan ng suporta? Wala eh. Ganun talaga mga Pilipino eh. Kailangan pa talaga maging paandar, pasikat para lang mapaniwalaan kang tumutulong ka nga. Oy, sayang! May burger pa yun. Di kinain mo. May burger yun sa shelter niya. Oy, sayang! May burger pa yun. Sabi pa dito, I don't know what's wrong with him. Why he did throw away the food like that. Kasi nga, ayaw niyan tinatapakan ng kanyang pagkatao. Kasi parang lumalabas, ganyan ka na lang. Bibigyan lang kita ng pagkain, ako sisikat sa aking sa Facebook. Ako yung magiging bida sa aking Facebook page. Magte-trending ako, ikaw mahirap ka pa rin. Ako yayaman ako dahil tinulungan kita.
Buti sana kung lahat ng mga revenyong nakamal ninyo sa mga kagaya nito ay binigay nyo lahat yung pera. Pero hindi eh. Gagawan nyo ng content yung mga ganitong tao. Pagmumukain yung kaawa-awa. Tapos mabali-balita mo may bago na namang sports car yung ating bidang vlogger na gumagawa ng poverty porn. Kasi may motibo eh. Ba't kailangan mong gawan ng content kung kaya mo naman tumulong ng walang kamera? Wala na ba maisip? Kasi wala kang isip at wala kang talento, wala kang skills na maipakita sa buong social media kung anong meron ka. Di ba? Kaya ang gagawin mo na lang, aapakin mo ang pride ng mga pulubi. Bibigyan mo ng kaperasong pagkain kapalit ng malaking revenue sa social media. Maiya ka naman, boy. Natawa-tawa Gusto pa. namin pakainin si Audrey. Nakakaawa. Sobrang kawa para makakain siya. Kasi ayaw, tinapon lang ni Mike yung pagkain na binili namin sa kanya. Ayaw niya. Ayaw. Oh, di ba? Ang dami. Pinapainom namin to, tapos pinapakain namin ng tungkol. Kaya buhay pa Yun, no? rin siya eh, di ba? Napapaano na yung si Kuya Mike. Napapagano no. Ang hirap kasi makaintindi. Talagang sinulit niya. 3-minute video kasi yan ang requirement sa Facebook. Kailangan maka 3-minute video ako dito sa taong to para kumita ako. Kasi pag wala pang 3 minutes, hindi mamamonetize yan. Gets ba? Tignan mo, kung gano'ng katigas ang mukha ng mga taon to. Pinipilit pa rin nilang ibigay. Kaya nga napapaano na oh. Napapapalm, ano na siya, face palm. Ibig sabihin ng gestures na yan, masyado na siyang na-annoy na sa inyo. Sobrang tigas kasi ng ulo. Pabida ka. Hindi ka makaintindi ng salitang hindi niya gusto. Hindi siya tumatanggap. Pero ma'am, namayat na. Namayat, oh. Dumating, wala na sa sarili. Paano kaya sila nakarating dito? Napakain mo sa kanya. Galing Pampanga yan eh. Naglakad. Kawawa. Ganyan, pinapainom niya. Ganyan. Wala, galing lang nabasa. Nawasa nga lang. Ako may sound trip pa. Makaka-copyright pa ako. Napaka-boplax talaga ng babaeng to. Ano pangalan niya? Caroline Abasado. Natin yung comment, mga ka-plastic. Caroline Abad. I visited Tatay Mike, the British national. Oh, isa palang British national to. And his loyal dog, Andre, to check on their current situation and where they are staying. For everyone understanding, I want to clarify that I did not abandon Mike or Andre. Oh, ibig sabihin pala, siya pala yung nag-adapt sa taong ito. Mike chose to leave the house where he had been staying in Pampanga. He attempted to leave twice. First time he was stopped, but on the second attempt, he left with the Andre. They eventually came in Tarlac because Mike went to stay with a British friend. Unfortunately, he was later asked to leave, which is why they are now living along the highway. So meron pa pala siyang kasama na isang British din.
mga ka-plastic. I spoke with Mike and asked what kind of help he wanted but refused every offer, his exact words. Kaya nga may pride nga sila. Ayaw nga nilang natatapakan ng pride nila. The one I feel most sorry for the Andre. There are times when he goes with enough food and has no proper place to sleep. I have also contact Mike's family in the UK, but they no longer feel willing or able to help. Even so, I will continue trying to reach them. I brought food for both Mike and Andre, but Mike threw it away. Ayaw nga niya magkaroon ng utang na loob. At this point, I believe best solution is for Mike to receive assistance in returning to the UK through the proper authorities. I respectfully appeal to the British Embassy, Manila, to look into the situation of this British national and provide any appropriate assistance that may help him return home. Di magandang solusyon nga yan na mas i-call out nyo na lang yung embassy ng British. Nang sa gayon, hindi na gawan ng content ng iba pang mga vlogger. Diba? May full video pa sa YouTube. Kahit barangay officials, municipal personnel nag-offer din ng help for him pero he refused din. Ayaw nga niya ng tulong. Have you thought that the guy does not want to be the subject of your vlogging? Totoo, di ba? Ma'am, perhaps you could also consider that he will not want to be filmed. Tama naman eh. Opportunista kasi. Eto, sabi ni Melba, pag ang tao umiiwas sa tayo na magsalita at tumatanggap ng kahit anong tulong, iwanan mo na dapat kasi may pinagdadaanan siya. Hindi natin alam kung kayang kanyang saloobin. So respect na lang kahit gustong-gusto mong tulungan, isa pa before kayo gumamit ng camera, kindly ask permission kung okay sa kanya. Pero hindi niya ginawa eh, walang habas siyang nag-content, hayop siya. Maging maingat pati tayo sa mga tanong kasi alam ko may mga trauma or sensitive sila. Kahit isang word lang pwedeng magpabago ng kanyang behavior. This is only my personal opinion. Thanks Gary for the helping homeless foreigner. Foreigner eh. Pero yung kapwa Pilipino hindi tinutulungan. Ang daming pulubi sa Pilipinas ha. Pero yung mga tinatarget mo pa foreigner para tumaas ang views ha, diba? Ang galing. Sabi ni Chris Hare, you're pushing him. You can see him looking at the camera. When you first walk out, remove the camera. O diba? Halos isa lang. Ayaw nila ng poverty porn. Ang daming concern dito eh. Sabi ni Rocky Bautista, hi Kari, I've seen your vlogs for a while and I know your intention to help. But this one crossed a line for me. Helping someone shouldn't mean showing a camera, especially someone who is clearly vulnerable. The least of couldn't done was ask for his permission before filming him. Being homeless doesn't mean he no longer deserves privacy or dignity. Tama. Tinanggalan mo na siya ng pribado eh. Kasi mamaya mapanood siya sa video sa ibang bansa. Siyempre Facebook yan, pang worldwide yan. Makarating pa yan sa ibang bansa. Baka mamaya may mga tao siyang kakilala doon na hindi nila ine-expect na nagganon yung situation niya. 'Di ba? Yun ang hindi niya inisip. Baka mamaya bawal pa sa British national nila o sa UK na naging ganun ang kalagayan niya. May mga batas kasi sa UK na hindi natin alam kung ano yun.
Mga mamaya, bawal pala yung mga ganyan sa kanila. Tapos binidyohan mo pa. Diba? Halos lahat ng mga commenters dito, iisa lang ang kanilang sinasabi. At ako rin, iisa lang din ang aking mga conclusion about dito. Ang paggawa ng video gamit ang mga taong kagaya ni Sir Mike na napaka-vulnerable at tinanggalan mo na ng privacy at respeto. Isang patunay lang yan na parang it's a form of monetization. Diba? Isa siyang halimbawa ng mga taong oportunista na naghahanap ng trending para sumikat. Gagamitin, kahit ito si Boss Ethan, di ba? Gamit na gamit ni Setsu. Kaya lumakas ang kanyang kita sa Facebook dahil kay Boss Ethan, hindi dahil kay Setsu. Habang minamaltrato ng mga kapwa basketballistas itong si Boss Ethan at binubuli-buli nila sa basketballan, masarap naman ang revenue ni Setsu, mga kaplastik. Bawat revenue, araw-araw kumikita si Setsu ng 6-digit figure sa Facebook. Ganito na lang kasi ang paraan para mag-easy money. Hindi na kailangan magtrabaho. Pwede mong gamitin ng kapitbahay mo, tarantaduhin mo. Pag nag-trending, tuloy-tuloy na ang katarantaduhan. Kagaya ng ginagawa ni Carilyn Abad. Mahilig gumamit ng mga tao. Mahilig gumamit ng emosyon ng mga netizens. Hindi naman masama ang tumulong. Pero sana off-cam, mga kaplastik. Off-cam. Napakadaling solusyon yung off-cam. Kung may camera yan, ibig sabihin may intensyon. Pera. Biruin mo, bibigyan mo lang siya ng burger, Jolly Burger. Wala pang 100 pesos yun. Samantala ikaw kikita sa Facebook. 6 digit. Sarap, diba? Buti sana kung yung monetization mo, lahat ng kinita mo sa kinontent mo dito kay Kuya Mike, ibibigay mo para makaalis na siya dito sa Pilipinas. Magandang idea yon kung gano'n ang layunin mo. Kaso, uunahin mo muna sarili mo, di ba? So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.